Happy and healthy Saturday morning! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At syempre mamaya, makakasama na naman natin ang ating internist and health and wellness expert na si Doc Oyi Balburias para sagutin syempre pa ang inyong mga katanungan through our Facebook page. Abangan yan sa ating programa dito sa Pinoy MD kung saan basta kalusugan pong pinag-uusapan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, sanggol tinaninga ng 24 oras lang mabubuhay. Ano ang kondisyon kung tawagin ay microcephaly at ano ang pinagdadaanan ng mga sanggol na nakararanas nito? Paniniwala ng ina ni Baby Lily na si Neriza, may kinalaman ang kanyang sakit na lupus sa naging kondisyon ni Baby. Mga paniniwala tungkol sa pagbubuntis, lilinawin. Makalipas ang ilang buwan, kumusta na si Baby Lily? Abangan! Narito muna ang ating internist and health and wellness expert na si Doc Oyi para sagutin na ang inyong mga ipinadalang tanong sa amin through our Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Oyi! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. For our first question, Doc Oyi, mula naman kay Marfe, ang tanong niya, ano raw kayang ibig sabihin ng mababa na lymphocytes? Anemic daw ba yon? Marfe, yung lymphocytes, isa yan doon sa nakikita nating resulta sa tinatawag nating CBC or complete blood count. No? So, alam mo, ang CBC, nagpapakita ito ng refleksyon kung paano yung ating immune system, no? Yung sistema ng katawan natin na taga-depensa natin, no? Kung paano ito lalaban, halimbawa kung sakaling meron tayong invader na gustong pumasok sa sistema ng ating katawan. No? So yung lymphocytes, isa ito sa designation ng cell ng ating immune system na siyang responsible kung ang lalabanan ng ating katawan, ng ating imunidad or immune system ay ang virus. No? Pwede rin itong tumaas, Marfe, kung sakaling halimbawa merong kailangan labanan na mikrobyo tulad ng sa tuberculosis o kaya even cancer cells, pwedeng gamitin ang lymphocytes. No? Hindi necessary na ikaw ay anemic. Iba naman pagka ang mababa kung ikaw ay sasabihin nating may anemia. Ito yung tinatawag nating hemoglobin at saka at the same time yung red blood cell production ng ating katawan ang siyang pwedeng magdulot na masabi natin na ikaw ay may anemia. No? So kung bababa ang lymphocytes, no, kailangan nating tignan kung sakaling ang lahat ng sustansya tulad ng mga bitamina at mineral na kailangan ng ating immune system para ito'y maging resilient or lumakas ay nakukuha mo ba o naibibigay mo ba sa iyong katawan, lalo na't kung ito'y dapat manggaling sa iyong mga kinakain. Merong panglaban sa bacteria, yan yung neutrophils. Yung lymphocytes naman, yan yung panlaban nga sa viruses or sa mikrobyo ng tuberculosis. Kung yan ay magpe-persist, importanteng malaman bakit, kasi baka ito'y mag-reflect na mahina ang lakas ng iyong immune system. Okay, for our second question, Doc Oyi, mula naman kay Cara Isa, ang tanong niya, ano raw kayang pagkain o inumin o kaya mga food supplement kaya na makatutulong para raw ma-improve ang kanyang pagtulog? Graveyard shift daw kasi siya at madalas na putol-putol ang tulog niya sa umaga. May mga pagkain na mayaman sa melatonin, mayaman sa magnesium, pagkain mayaman sa vitamin B6, pagkain mayaman sa tinatawag nating tryptophan or yung magiging serotonin sa ating katawan. No? Ang pagkain mayaman sa melatonin, isang example niyan ay mga isda, no? Lalong-lalo na yung salmon, no? Mayaman yan sa melatonin. Ang pagkain mayaman sa magnesium, tulad ng avocado, no? O yung mga nuts, yan, makakatulong yan upang mapalalim at maging tuloy-tuloy ang iyong pagtulog. Alam mo, Cara, meron tayong tinatawag na sleep-wake cycle dysfunction, no? Na kondisyon kung saan nalilito yung tinatawag nating orasan sa ating katawan. No? Meron kasi tayong tinatawag na circadian clock. Sa mga graveyard shift na katulad mo, na-alter mo kasi yung yung circadian pattern ng ating katawan. Baka isa din yon sa dahilan kung bakit paputol-putol ang iyong pagtulog. No? Hindi lamang kakulangan ng mga sustansya na kailangan natin para makaroon tayo ng maayos na pagtulog. So subukan mo yan, pero kung talagang mag-persist ang problema mo, mukhang kailangan nating kumonsulta sa doktor upang ma-improve natin yung lalim ng iyong pagtulog at ito'y maging tuloy-tuloy. Habang ang ibang ina
Pinakaabangan ang milestone ng kanilang sanggol tulad ng unang ngiti at paggapang. Si Neriza, ang pagmulat ng anak na si Lily tuwing umaga ay isang tagumpay na para sa kanya. Morning po, pinapainitan ko po si baby. Pagkatapos, pinapadede ko po siya. Pinaliliguan po araw-araw. Pag binibigay po yung mga pangangailangan ni baby, minamahal po namin siya. Pagkapanganak pa lamang kasi ni Neriza, tinaningan na siya ng doktor na 24 oras lang posibleng mabuhay ang anak niya. Araw-araw po, pumapasok po sa isip ko na isang araw, mawala si baby. Sakit talaga kasi hindi po ano yung kondisyon ni baby. Halos araw-araw, gabi-gabi, pinipray ko po na sana tumaas pa po ang ano niya para makasama po namin siya kahit ganyan siya po. 5 buwan pa lamang na ipinagbubuntis ni Neriza si Baby Lily, na-diagnose ito na mayroong microcephaly o yung kondisyon kung saan ang ulo ng sanggol ay mas maliit kaysa sa karaniwang sukat para sa kanyang edad. Siyempre, masakit bilang isang ina na makita po si baby na ganyan. Masakit talaga po. Ayon sa pediatrician na si Dr. Barbie Baring, kapag may microcephaly ang isang sanggol, ibig sabihin, posibleng nagkaproblema sa pagdevelop ng utak. Ang brain at ang skull ay sabay yan na nagdi-develop. Habang lumalaki ang utak, lumalaki rin ang skull. So, kaya may mga fontanelles. So, may mga pagkakataon na nasa loob pa lang ng sinapupunan ay nahahamper ang development. Bukod sa naiibang itsura, hirap din daw kumilos at bumalanse si Baby Lily. May problema rin siya sa paningin, pandinig, pati sa paglunok. Maliit po talaga yung ulo ni baby, tapos may bukol po siya sa bandang likod po. Yun po yung parts ng brain ni baby. Hindi nakakaupo sa kanyang expected na time frame na siya ay makaupo. Hindi siya nakakalakad sa expected age na siya ay makapaglakad. Hindi siya nakakapagsalita kaagad. So those are mga important na developmental milestones na kakailanganin na aabangan. So ang mga bahagi ng utak na naaapektuhan ng microcephaly ay ang cerebral cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa pag-iisip, memorya, pandama at motor control. Dahil sa hindi buong paglaki, maaaring magdulot ito ng intellectual disability, pagkukonbulsyon at developmental delay. Sa ilang kaso, ang cerebellum or ang bahagi ng utak na responsable sa balance at coordination ay maaaring maapektuhan at nagdudulot ng problema sa motor skills. So, yan yung paglalakad. Ang brainstem ay pwedeng maapektuhan na maaaring magdulot ng problema sa paghinga, paglunok at heart rate. Hinala ni Neriza, ang nangyari kay Baby Lily may kaugnayan sa kanyang pagbubuntis. Sa sakit po siguro na nagkaganyan po si baby. Parang naapektuhan talaga si baby sa mga gamot ko kasi matatapang yung mga gamot ko. Si Neriza kasi na-diagnose ng lupus, isang autoimmune disease kung saan ang immune system inaatake ang sariling tissue ng katawan, dahilan para makaapekto sa iba't ibang organ. Nag-undergo po ako ng 6 months chemotherapy po. Last chemotherapy ko po, hindi ko po alam na nabuntis na po ako. Minsan po, sinisisi ko po ang sarili ko kasi nagkaganyan si baby, masakit sa akin. Pero pinapray ko na lang po na sana araw-araw maging healthy na lang siya. Ang tanong, may epekto nga ba ang sakit ni Neriza sa kondisyon ni Baby Lily? Abangan mamaya! And last but not the least, mula naman sa ating kapuso na si Shan, madalas daw sumakit ang kanyang dibdib at may kasama pang mabilis na heart rate. Ano kaya ang dahilan niyan, Doc Oyi? Yung sintomas na yan ay isang sintomas na masasabi nating emergency or urgent dapat na ma-assess ng doktor, lalo na kung ikaw ay maraming risk factor nga para magkaroon ng
atake sa puso. Lalo na kung ikaw ay naninigarilyo, mataas ba ang lahi, malakas ba ang lahi ninyo na nagkaroon ng atake sa puso ng bata pa, o kaya ikaw may problema din sa timbang, highly stress ba ang iyong environment, no? So, dapat ma-evaluate maigi kung itong nararamdaman mong pananakit ng dibdib, may kasamang pagbilis ng tibok ng puso, kung ito ba ay tinatawag nating angina or sakit na nagmumula sa iyong puso dahil merong pagbabara sa daloy ng dugo sa iyong puso. Tulad ng sabi ko, yung angina ay isang sintomas na hindi pinagpapaliban. Kailangan mo kaagad kumonsulta siya sa isang cardiologist upang ma-evaluate kasi baka yan na ang warning sign na ikaw ay maaari magkaroon ng atake sa puso. Maraming salamat sa iyo, Doc Oy, sa laging pagsagot sa ating mga katanungan mula sa ating mga kapuso na may pinadala ng mga questions sa ating Facebook page. Keep them coming. Sabi nga, mag-aantay kami until next Saturday para sa inyong mga katanungan. Dahil ay iba ang itsura, ang mga sanggol na may microcephaly hindi nakaligtas sa panghuhusga at sabi-sabi. Hinuhusgahan kaagad ng tao yung lifespan nila na ay hindi magtatagal yan, ganon. Sa physically po, lagi nilang, bakit ganyan yung ulo ng anak mo? Bakit ano? Sa physical po, nakikita na kaagad nila, tapos tinajudge na po kaagad nila yung bata. Paniniwala ni Neriza, konektado sa sakit niyang lupus ang kondisyon ng anak na si Baby Lily. Noong ipinagbubuntis niya kasi ito, sumailalim din siya sa chemotherapy. Yung pinagbubuntis ko pa po si baby, hindi po ako makalakad. Masakit po yung isang paa ko po. Siguro sa sakit ko po, dala ng sakit po. Tapos yung pagbubuntis ko naman sa kanya, medyo mahina talaga yung katawan ko. Yung immune system ko po mahina talaga, tapos baba po ng potassium ko po. Ang tanong, Dok, posible nga bang makaapekto sa development ng isang sanggol ang kondisyon ni Mommy habang nagbubuntis, gaya ng lupus o cancer? Pwedeng makapag-paresulta sa microcephaly ang isang nanay na may cancer because of the chemotherapeutic drugs. Yung cancer drugs mismo, yun yung magkukos. Komento pa ng ilan sa social media, ang pagliit daw ng ulo ng sanggol, epekto ng pag-inom ng acne medication habang nagbubuntis. Dok, totoo ba ito? Yes, yan ang isang gamot na known cause na po pwedeng makapag-resulta sa microcephaly sa isang buntis na babae na uminom ng gamot para sa tagihawat. Paglilinaw ni Doc, posibleng sanhi ng microcephaly ay ang impeksyon ng ina habang nagbubuntis, gaya ng Zika virus, rubella, toxoplasmosis o cytomegalovirus. O kaya naman ay exposure sa mapanganib na kemikal, alak o droga habang nagdadalang tao. Ang isang nanay na kulang sa folic acid ay po pwedeng magkaroon din ng anak na ang end result in nagkakaroon ng microcephaly. Pwede rin na yung nanay ay na-expose sa kung ano-anong chemicals. Kung ang nanay ay exposed or gumagamit ng drugs, mga ipinagbabawal na gamot. Kung ang nanay ay nagsisigarilyo. Kung ang tatay ay nagsisigarilyo, passive smoking yon. Usually yung ultrasound sa first trimester pwedeng wala pa. Pero karaniwan yung sa second trimester na ultrasound na ginagawa ng OB sa nanay, pwedeng doon may makita na maliit pala yung ulo ng baby sa loob. Walang lunas sa microcephaly, pero ayon kay Doc, ang maagang intervention, tamang paggabay at suporta mula sa mga espesyalista ay makatutulong para mapaunlad ang kakayahan at kalidad ng buhay ng bata. Ang mga infections ay preventable. Like for example, yung mga infectious causes ng microcephaly tulad ng rubella. Rubella is preventable because there is the MMR vaccine. So kaya nga dapat yung women of reproductive age, so bago ka palang mag-asawa, bago ka palang manganak, ay nabakunahan ka ng MMR. Ang microcephaly ay walang gamot.
pero may pag-asa na mabuhay ng matagal hanggat ang pag-care doon sa batang may microcephaly ay naandyan. Layo ng Microcephaly Awareness Philippines na maipalaganap ang pag-unawa sa microcephaly at mabigyang suporta ang mga pamilyang nag-aalaga sa mga mayroon nito. Kami po sa Microcephaly Group ay sumusuporta sa mga kapwa po namin nanay, kapwa po namin mga bata. Nagbibigay po kami ng suporta sa isa't isa. Minsan nagkakandak po kami ng event yearly para magsama-sama po yung mga nanay at mga bata para maramdaman po nila na hindi po sila nag-iisa, na merong isang grupo na handang yumakap at kumalinga po sa kanila. Wala namang kumpirmadong datos ng mga kaso ng microcephaly ang Department of Health. Ang kagustuhan ni Maricar na makapagbahagi ng suporta sa mga may microcephaly, mayroon palang pinaghuhugutan. Akala namin napaka-rare nung condition namin. Tapos, weeks, years, time pass by, padami na ng padami yung mga members namin na nagkalat na pala yung mga microcephaly dito sa Pilipinas na hindi lang nabibigyan ng atensyon, na hindi lang sila na-expose masyado sa lipunan. Bilang nanay, para matanggap ng lipunan at mga taong nakapaligid sa'yo, yung kalagayan ng anak mo is ipapaliwanag mo sa kanila na siya ay microcephaly, nakuha yun hindi dahil sa sinumpa siya or what, yung hindi isa siyang condition na neurological condition na na-acquire ng mga bata. Nais ni Maricar na sa pamamagitan ng kanilang grupo, mabigyan ng inspirasyon at pag-asa ang mga pamilyang lumalaban dito. Lalo pat ang kanyang anak na may microcephaly, 9 na taong gulang na. Since neurological condition sila, most of them is mga bedridden babies. Yung mga simpleng ngiti lang na magagawa nila, yung makipaglaro lang sila sa'yo sa pamamagitan ng, kasi most of them hindi po nakakapagsalita. Yung mangitian ka lang po nila is malaking bagay na po yun sa amin eh. Hanggat nakikita po namin lumalaban ng mga bata is nilalaban po namin. Hanggat matapang po sila, kailangan po rin namin maging matapang para sa kanila. Gaya ni Maricar, si Neriza, ilalaban daw ang anak hanggat kaya. Yung mabuhay na lang po siya ng matagal na kasama namin. Yun na lang yung pinapasalamatan ko sa Panginoon po na kung hanggang kailan niya po ipapahiram sa amin si Baby Lily po. Wala na po akong dapat ihingiin pa po. Yung makasama na lang namin siya araw-araw. Yung maibigay ko po sa kanya yung mga pangangailangan niya. Yung makita niya na kung ano namin siya kamahal. Hihikayat ko po ang mga nanay na wag po nating ikulong ang ating mga anak. I-out of the box po natin sila. I-expose po natin sila sa lipunan. Wag po natin silang ikahiya. Samantala, sa ngayon, going strong daw si Baby Lily. Sa katunayan, ipinagdiwang ni na Mami Neriza ang ika-7th month ni Baby. Bukod dyan, magana na rin kumain si Baby Lily ng mga solid food. Nakakaaninag na rin siya at all smiles na palagi. Keep it up, Baby Lily! Ang microcephaly ay walang gamot, pero may pag-asa na mabuhay ng matagal hanggat ang pag-care doon sa batang may microcephaly ay naandyan. Walang ibang hangad ang isang ina, kundi ang maisilang ang isang bolang ligtas at malayo sa sakit. Gaya ni Neriza at ni Maricar na patuloy na lalaban at magpapakatatag para sa mga anak. Stay happy and healthy hanggang sa susunod na Sabado. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at wellness doctor. Till next Saturday, 6:30 in the morning, kita-kits po tayo. At laging tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Kalusugan, Pinoy